Ako si Silas. Narito na ang Dagi sa Baryo ng mga Aswang Episode 7 Season 2. Para gampanan ang pagpapanggap bilang kanyang kakambal ay lumabas si Soraya sa kubo. Nagbihis at nag-ayos siya sa sarili na dati hindi niya ginagawa. Ang kapatid niya kasing si Salome ay mahilig maglagay ng kolorete sa mukha at magsuot ng maiikling damit. Naisip niyang pumunta sa kakahuyan upang manguha ng prutas. Pabalik na siya nang mapansin niya ang bisitang nag-aabang sa labas ng kubo. Walang iba kundi si Haring Leandro. Hindi niya ito nakilala dahil sa anyong tao nito, ngunit agad niyang naamoy ang nakasusulasok na amoy nito bilang aswang. Isa pa, naisip niyang hindi ito ordinaryong aswang dahil nararamdaman din niya ang malakas na enerhiya na bumabalot dito. Enerhiyang tanging ang mga aswang na may matataas na uri lamang ang nagtataglay. Nagpunta roon si Haring Leandro upang matiyak kung ang bisa ng gayuma ni Salome ay habang buhay ng mananalaytay sa dugo ni Laura. Nakangising binati ni Leandro ang kakambal ni Salome. Walang kaalam-alam ang haring aswang na hindi si Salome ang kanyang kaharap. Kinindatan pa nito ang mangkukulam. Huwad ng ngiti naman ang pinakita ni Soraya sa kaharap. Ikaw pala yan. Ano't naparito ka? Baka may makakita sa'yo. Lalong-lalo na si Kapitan Mauro. Umagalpak ng tawa si Haring Leandro. Ano kung makita ako ng gunggong na yon at ang mga pulpul niyang kasama? Wala silang laban sa aking kapangyarihan lalo na't hawak ko na si Laura. Pabilog na ang buwan. Magiging akin na siya. Lihim na napailing lang si Soraya sa sinabi ni Leandro. Ngayon ay mas lalo niya itong nakikilala na wala itong kasing sama. Kaya tama lang ang ginawa niyang pagtulong kina Kapitan Mauro at Dave. Hindi dapat magtagumpay ang halimaw na ito sa mga binabalak pa nito kaya sinimulan na niya ang pagpapanggap. Ipagpaumanhin mo ang aking sinabi, kamahalan. Pero nakiinat lamang ako. Ayokong malaman nila na nag-uusap tayong dalawa dahil tiyak na masisira ang plano natin. Nako, huwag ka mag-alala. Hindi nila malalaman ang ugnayan natin. Kung malaman man nila, ay huli na. Ngunit ang totoong dahilan kung bakit ako nagpunta rito ay may gusto sana akong itanong sa iyo, Salome. Ano yun, kamahalan? Inakabahang tanong ni Soraya na nagpapanggap pa rin na si Salome. Mabuti na lang, bago pa siya makita ni Leandro kanina ay mabilis niyang nagamit ang kanyang kapangyarihan upang hindi siya maamoy nito. Matalas kasi ang pang-amoy ng mga aswang. Madaling nakakakilala ang mga ito kung sino talaga ang kaharap nila. Gumamit siya ng mahikang itim para ikubli ang tunay niyang pagkatao. May hindi ka sinasabi sa akin tungkol sa gayumang ginawa mo kay Laura eh. Hindi mo nabanggit sa akin kung meron tong kahinaan o kung meron mang kahit anong makakatanggal ng bisa nito. Hindi agad nakasagot si Soraya na tila napipi sa tinura ni Leandro. Ano? Hindi sinabi ni Salome sa kanya kung anong maaaring makatanggal sa gayuma? Pero bakit? Alam naman niya kung ano yun. Samantala, sa bahay ni Kapitan Mauro, ikinuwento ni Cynthia kung bakit kakaiba ang ikinikilos niya. Oo, Ate Laura. Nagkampihan si Leandro at ang mangkukulam na si Salome para magkaganyan ka. Mabuti na lamang at handang makipagtulungan sa atin ang kapatid ni Salome na si Soraya. Sinabi niya sa amin kung paano mawawala ang bisa ng gayuma. Kaya pala, napakasama talaga niyang si Leandro. Naawa ako kay Dave dahil nasasaktan ko ang damdamin niya dahil sa sumpang ito. Ayoko na nito, Cynthia. Gusto ko nang bumalik sa dati. Sabihin mo sa akin kung paano mapuputol ang gayuma. Nagsusumamong sabi ni Laura kay Cynthia na hindi na napigilang maluha. Napabuntong hininga na muna si Cynthia bago itinuloy ang pagsasalita. Ayun na nga, Ate Laura. Ang tanging paraan upang mawala ang sumpang gayuma sa iyo at para makabalik ka na sa dati mong sarili, ang sabi ni Soraya sa amin ay,
Kailangan mo raw makipagniig sa isang mortal. Nanlaki ang mga mata at biglang napalunok si Laura sa tinuran ng kausap. Pinamulahan din siya ng bisngi at tila may kung anong kilig na nararamdaman. Ano? Magkukuwan kami ni Dave? Pero hindi ba kailangan muna naming maikasal bago namin gawin yon? Nahihiyang sabi ni Laura at saglit ay nakalimutan niya si Leandro. Nilalabanan ang isip at damdamin niyang alalahanin ito. Nagkaisip siya sa sinabi ni Cynthia na ang tanging paraan para mawala ang gayuma ay ang pagniniig nila ni Dave. Nagbigay iyon ng kakaibang pakiramdam, ngunit agad din niyang binawi. Teka, ano ba tong naiisip ko? Ang bastos naman. Nakakahiya. Napangiti naman si Cynthia habang pinagmamasdan si Laura. Ate, namumula ka dyan. Naku, nai-imagine mo, no? Kaya ate, pigilan mo ang sarili mo na isipin at hanapin ang Leandrong yun. Pero paano namin gagawin yun? Maramdaman ko pa lang ang balat ni Dave sa katawan ko'y nakakaramdam na agad ako ng galit. Ayoko nang hinahawakan niya ako. Kaya nga nagalit ako sa kanya nung niyakap niya ako kanina. Dahil yun ang isa sa epekto ng gayuma sa akin. Sa kabilang banda, pinag-iisipan din ni na Kapitan Mauro at Laurie kung papaano maisasagawa ni na Dave at Laura ang planong pagniniig. Kap, may naisip na po ba kayo kung papaano magkukuha nitong si Dave at Laura nang hindi magagalit yung uniko iho nyo? Naikamot lang ni Kapitan Mauro ang kaliwang kamay sa kanyang ulo sa kabinalingan na nagtatanong na binata. Huwag ka na muna magulo dyan. Eto't nag-iisip ako paano sila makakasal. Si Dave naman ay hindi rin makausap. Pilit na nag-iisip kung paano sila maikakasal ni Laura nang hindi ito nagagalit, dala na rin ng epekto ng gayuma. Laura, yan lang ang tanging paraan para bumalik ka sa akin ulit. Hindi ko talaga hayaang magtagumpay sa pagkakataong ito ang hayop na Leandrong yon. Sabi niya sa sarili na may halong pagsisisi dahil hinayaan niyang mangyari ang ganon sa babaeng pinakamamahal niya. Kung sinamahan ko lang talaga siya noon, hindi sana ito nangyari sa kanya. Kasalanan ko rin to. Hayaan mo, mahal. Babawi ako. Ipamumukha ko sa Leandrong yon na akin ka lang, na kahit kailan ay hindi ka mapupunta sa kanya. Nang biglang may naisip na ideya si Larry. Dave, alam ko na. Paano kaya kung patulugin natin si Laura tapos tsaka kayo ikasal ni Kapitan Mauro? Oo nga. Bukang gagana ang ideya mo na yan. Tama. Sumasang-ayon ako. Alalahanin mo, Dave, kaunti lang ang oras natin. Malapit na ang muling pagbilog ng buwan. Pero kung kasi nyo talaga, Kap, tatanungin ko ng paulit-ulit niya si Dave. Dahil alam niya na, may gwali po yung chick boy. Sa totoo lang po, wala ako talagang tiwala sa pagmumukha ng sarili kong kaibigan. Sira ulo ka talaga, no? Kung ano sinasabi mo dyan, manahimik ka nga. Takilang torpe. Sambit na Dave na malakas ang boses saka sinuntok si Larry sa kanang braso nito. Aray! Sakit doon, pre, ah! Naramdaman ni Kapitan Mauro na nagkakailitan na naman ang dalawa kaya inawat niya ang mga ito. Tumigil na kayo sa asaran nyo, ah. Gusto yung pag-umpugin ko kayong dalawa? Ang mabuti pa, asikasuhin na natin kung paano kayo maikakasal ngayon ding gabi mismo. Huwag po kayo mag-alala, Kap. Ready na po ako at moreover, napakasigurado ko na po. Napagkasunduan nilang tatlo na isasagawa ang balak nilang pagpapatulog kay Laura sa susunod na gabi. Hindi na nila maaaring patagalin iyon dahil nangangamba sila na baka makarating kay Leandro ang tungkol sa kanilang plano. Mahirap na. Matalas pa naman ang pang-amoy ng aswang na iyon. Naisip ni Kapitan Mauro na muling humingi ng tulong kay Soraya. Hihingi sila ng mabisang pampatulog upang mahimbing na makatulog si Laura. At hindi nito marinig ang pagkakasal sa kanila ni Dave. Sa kabilang banda, sa labas ng kubo ni Soraya kung saan naroon si Leandro. Oh, ano na? Bakit natahimik ka? Napakagat-labi si Soraya. Ang totoo niyan, kamahalan, hindi ko rin alam kung ano ang makakatanggal sa ginawa kong sumpang gayuma. Pilit na nag-iisip ng sagot sa hari ng aswang. Napakulot ang loob ni Leandro. Tila na dismaya sa narinig. Ano? Kung gayon ay
Hindi mo alam kung ano ang makakatanggal sa gayuma? Paano kung may masamang epekto pala yon? Baka kung anong mangyari sa babaeng pinakamamahal ko. Agad na nakaisip ng paraan si Soraya upang pakalmahin si Leandro. Huwag ka naman sanang magalit, kamahalan. Dahil walang masamang epekto ang ginawa kong gayuma. Iyan ang maipapangako ko sa'yo. Mabuti nga iyon at hindi natin alam kung ano ang lunas sa gayuma. Para hindi ito basta mawala ng bisa. Napalitan ng saya ang galit ng mukha ni Leandro. Tama. Buti nga wala sa atin na nakakaalam. Kung may paraan man talaga para mawala ang gayuma, baka matuklasan pa ng iba. Sigurado na talaga ang tagumpay ko. Inip na ako makasama ang Reyna at gusto ko nang pabilisin ang oras. Hindi na ako makapaghintay sa muling pagbilog ng buwan. Napangiti rin si Soraya na tanda ng pagsang-ayon kay Leandro. Siyang tunay, kamahalan. O siya, alis na ako at maghahanda pa ako para sa nalalapit na pagdating ng aking Reyna. Wika ng hari ng aswang saka bigla itong nagpalit anyo at naging malaking ibon na kulay itim at mabilis na lumipad pabalik sa kampo nito. Doon lamang nakahinga nang maluwag si Soraya. Sa ngayon ay nalinlang ko si Leandro. Ngunit hanggang kailan? Paano kung bumalik siya ulit dito? Kailangan kong maisagawa na ni Dave at Laura ang pangontra sa gayuma. Pagpasok ni Soraya sa kubo ay agad siyang pumasok sa kwarto. Laking gulat niya nang makitang nawawala roon ang garapon kung saan nakakulong ang kapatid ni Salome. Hindi maaari. Nasaan na ang garapon? Nasaan? Nasaan na nga ba ang garapon? Isang napakatinding problema kung nakakawala ang kapatid ni Soraya. Abangan sa susunod na episode dito sa Dagit sa Baryo ng Mga Aswang Episode 8 Season 2. Ako si Silas. Paalam sa inyo.